Hallelujah! Praise God! Muli po si Jennifer galing sa Mindoro. At nais ko pong muli mag-anyaya ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. Pananalangin. Amen? Praise God! Ano nga po ba ang panalangin? May tanong natin, ano po? Bago po dyan, tayo po ay manalangin muna. Amang banal at makapangyarihan, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito. Salamat po Panginoon muli sa patuloy na pagsama mo sa bawat isa sa amin, patuloy na pagtulong mo, Panginoon, o banal na Espiritu, ikaw ang binigay sa amin ng Panginoong Hesukristo na siyang tutulong, magpapaalala at gagabay sa amin upang maunawaan namin ang kanyang mga salita, ang iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po sa pagtulong mo sa amin kung paano kami ay mananalangin, tuturuan mo kami, Panginoon. Maraming salamat po. Hallelujah. At sa oras na ito, Panginoon, dinudulog ko po sa inyo maging ang aking sarili. Hallelujah. Gamitin mo po ang aking mga labi. Naway salita mo lamang ang dito'y mamutawi. Panginoong Hesus, sa oras na ito, sino man po ang makikinig at makakapanood ng video na ito, Panginoon, ay dinudulog ko rin sa iyo. Hipuin mo sila, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso at isipan, ang aming pangunawang pang-espiritual, Panginoon, sapagkat tunay nga po, Panginoon, ng iyong salita ay sulat ng kamay ng tao. Ganun pa man, ito ay udyok ng banal na Espiritu. Ito ay inspired ng banal na Espiritu. Kaya banal na Espiritu, inaanyayahan po kita. Samahan mo kami sa pag-aaral namin na ito. Marami pong salamat. Papuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Makoro do babasa tamayara dadayara mamasita yara do babasa tohoyo. Hallelujah, Jesus. Makoro do moyo sa tiya. Maraming salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay binabili ko sa iyo na may papuri, parangal, pagsambato na hanggang pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise God! So, dito po, ngayon po malalaman natin ano ba ang pananalangin. Ang pananalangin po ay way ng ating pakikipag-usap sa Diyos. Ibig sabihin, magsasalita tayo at magsasalita rin ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya napakaganda po kung magsasalita tayo ng sasamahan natin ng salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. So dahil ito po ang komunikasyon natin o pakikipag-usap natin sa Diyos, ang sunod na ang sabi po rito kasi sa unang Tesalonica 5:17, mangagsi panalangin kayong walang patid. Ang tanong, paano po ba mananalangin ng walang patid? Ibig sabihin ba, hindi na tayo kakain, hindi na tayo makikipaghalubilo sa mga tao? Praise God, dito po natin malalaman. Amen? Hallelujah. Panalangin walang patid, walang tigil, walang puwang ang ibig sabihin po rito. Amen? Sabi po, sa Matthew 24, mula sa 32, sabi po niya, at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukod-bukod din niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at mga kambing. 33, inilagay niya ang mga tupa sa kaniyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. 34, kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nangagsak kaniyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda sa inyo, buhat pa ng itatag ang sanlibutan. Praise God! Hallelujah! May kaharian pala tayo na inihanda ng Panginoon sa oras na ito. Amen! Praise the Lord! Sabi po sa 35, sapagkat ako'y nagutom at ako'y iyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at ako'y pinatuloy. Naging hubad at inyong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Praise God! 37, kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na nangagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauhaw at pinainom ka? 38, kailan ka naming nakitang
isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka. O hubad at pinaramtan ka. 39. At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? Praise God. Ganda po ng tanong, ano? Ito po ang sagot ng Panginoon. Verse 40. At sumugot ang hari, sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Amen. So makikita po natin na ang ginawa natin sa ating kapwa ay ginagawa natin sa Panginoon. Kasi ang ating kapwa man ay tulad nating sa Panginoon din. Amen? Tayo pong lahat ay pag-aari ng Panginoon. Huwag po natin kakalimutan yan. Praise God! Sabi po sa 40, kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, layo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Excuse me. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka amang banal. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. At pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kaniyang mga anghel. Amen. So nakakatakot po, no? Ulitin ko po ang sinabi sa verse 41. Kung magkagayoy sasabihin naman niya sa kaniyang mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel. Praise God. Verse 42 po ang sabi niya, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom. Ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo ako pinaramtan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ako dinalaw. 44. Kung magkagayoy, sila na may magsisisagot na pagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw o isang taga-ibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? Amen. Praise God. Andinaw po ng sinabi rito. Kung magkagayon, sila'y sasagutin niya. Nasasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. At ang mga ito'y 46, at ang mga ito'y magpaparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapwat ang matuwid ay sa walang hanggang buhay. Yes and amen. Oh, at amen. Hallelujah. Napakalinaw po, no? Na ang ginawa natin sa ating kapwa ay ginagawa natin sa Panginoon. Ngayon, anong komunikasyon nito or anong connection nito sa pananalangin ng walang patid? Praise God. Isa lang pong ibig sabihin. Kung anong sasabihin natin sa ating kapwa ay sinasabi natin sa Panginoon. Kung ano ginagawa natin sa ating kapwa ay ginagawa natin sa Panginoon. Nakikipag-komunikasyon po tayo. Ang komunikasyon is not verbal only. Kahit po may action, di ba? Komunikasyon. Hallelujah. So, lahat po ng ginagawa natin sa ating paligid, sa ating buhay, maging personal man yan or maging sa publiko man yan, yan po ay pakikipag-usap natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So, kailangan po maging
matalino tayo, mapagmahal tayo. Lagi nating ipakita na tayong nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, ang pag-ibig po ng Diyos ay ang Panginoon Jesucristo. Kaya sabi niya sa John 3:16, na ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay maligtas. So, ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo mismo, ang action word na ibinigay sa atin ng Panginoon upang makita natin at maramdaman natin ang kanyang pagmamahal. So, ikaw na tumanggap na sa Panginoong Jesucristo, tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. At bilang tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, napakaganda po kung makikita ng lahat ng tao ang pag-ibig na ito sa buhay mo. Amen? Sabi po sa Kawikaan, Proverbs 17 verse 5, sino mang tumutuya sa dukha ay dumudusta sa may lalang sa kaniya. Ibig sabihin, ang tinutuyaan mo ay ang iyong kapwa, pero ang dinudustahan mo pala ay ang Panginoon. Bakit? Kasi kung tutuyain mo yan, sino ba ang lumikha sa kanya? Di ba ang Panginoon? Di parang sinabi mo na rin, ay, mahinang klase ang Panginoon. Hindi niya kayang gawin ng mas maigi pa kaysa dito sa akin nakikita ko ngayon. Amen? Ibig sabihin, sinasabi mo sa Diyos, hindi verbally, pero sinasabi mo sa Diyos habang tinutuya mo yung iyong kapwa na, ay, Panginoon, Diyos ka pa naman na makapangyarihan, pero tinan mo naman itong ginawa mo. Tinan mo ba itong nilikha mo? Di ba po? So, pakikipag-usap na natin yun sa Panginoon. Pakikipag-communicate natin yun sa Panginoon. Amen? Ang sabi niya po dito, ulitin ko. Kawikaan 17:5. Sino mang kumutya sa dukha ay dumudusta sa may lalang sa kaniya. At ang natutuwa, hallelujah, sa kasakunaan ay walang pagsalang parurusahan. Amen? So, kung nakita mo na yung napahamak na yung tao, pinagtawanan mo pa. Praise God. Ang tugon po na ibibigay sa iyo ng Panginoon ay kaparusahan. Amen? So, kailangan po natin na isipin at alalahanin na ang lahat ng nandito sa mundo ay hindi sa atin. Yan po ay ang Panginoon. Una, isipin natin, ang sabi po, mula pa sa Genesis, na ang Panginoon ang lumikha ng lahat. Nang meron tayo, maging tayo, ay nilikha niya. So, sino tayo para sabihin na eto, iyan, yun, ay ganito at ganyan? Sino tayo para sabihin natin sa manlilikha na eto ang mas maganda kaysa dyan? Amen? Kaya, ingat po tayo sa ating mga pananalita, sa ating mga pagkilos. Dahil ang lahat ng nasa paligid mo ay sa Panginoon at hindi sa iyo. Amen? Praise God. Amen. So, ito po makikita natin, ito yung pananalangin na may kasamang masasabi natin na pangpubliko kasi gagawin mo yun sa labas. Pero meron din pong panalangin, ang sabi nga po sa Matthew 6 verse 6. Datapwat ikaw, kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa isang silid at kung mailapat mo ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakikita sa lihim ay gagantihin ka o gagantipalaan ka. Amen? So, ibig sabihin po, ang ibang translation po nito, ang sinasabi niya, kapag nanalangin ka sa isang silid, ikaw na nakikipag-usap sa Panginoon ng direkta, ang pakikipag-usap mo sa Kanya ng direkta ay makikita ang sagot, bunga ng pananalangin mo kapag sinagot niya. Makikita po yon sa labas. Amen? Ito naman po, medyo maano pa rin po ito, no? Kasi sabi po dito ay sa silid o yung isang kwarto, isasara mo daw po yung pinto. Pwede po ito na maging literal na pinto or kwarto, pwede rin naman po yung pinto ng puso mo. Amen? Basically, ganito po yan. Kahit yung mga tao na nasa paligid mo,
ay maingay, pero nakafocus ka sa Panginoon, ipinanalangin mo kung ano yung gusto mong ipanalangin sa Panginoon sa puso mo, yan po ay tinutukoy dyan na yung pinto, yung kwarto ng Panginoon sa puso mo. Amen? Praise God. Bago ko po makilala ang Panginoon, nung makilala ko po siya, ako ay nasa kalagitnaan ng pag-awit. Yun po ay Saturday, nagpa-practice po ang mga born again Christian na napasama ako. Habang umaawit po kami, nakikipag-usap ako sa Panginoon. Direkta akong nakikipag-usap sa Kanya. Amen? Pero sa puso at isip ko lang po. So, ibig sabihin, hindi ko ginagawa sa tao, hindi ako nakikipag-usap ng verbally. Pero, yung puso ko po, talagang sa Kanya nakatutok. So, kahit na maingay yung nasa paligid ko, sa Kanya pa rin po ako nakatutok. So, yung kwarto ng puso ko, na kinalalagyan ng Panginoon, kung saan ako nakikipag-usap sa Kanya, ay nakasarado. Hindi ako na-distract nung nasa paligid ko. Amen? Praise God. So, yun po ang paraan ng pananalangin o doon po natin makikita ang pananalangin na walang patid. Amen? Sabi po sa Luke 18 verse 1 na patuloy at patuloy daw po tayong manalangin. Paulit-ulit tayong mananalangin. Huwag tayong mananawang manalangin. Kahit na minsan sa panalangin natin ay matagal bago natin nakuha ang sagot. Yun pong nasa verse 18 na yon ng Luke. Ang isa pong bawg na lumapit sa judge, sa hukom, ng paulit-ulit, kinalaunan, pinagbigyan na rin ng hukom. So, ibig sabihin, kapag tayo paulit-ulit na lumapit sa Panginoon, pagbibigyan po tayo ng Panginoon. Amen? So, kailangan lang po manalangin tayo ng walang patid. Manalangin ng walang patid. Amen? Praise God. Hallelujah. Amang banal at makapangyarihan, maraming salamat pong muli sa oras na ito, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Sa iyo ko binibigay ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba. At ang walang hanggang pasasalamat sa pag-ibig mo at katapatan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na ipinapadama mo sa amin ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-iingat sa ilalim ng iyong kanlungan, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita na ang sinuman nananatili sa iyong kanlungan na iyong iingatan, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy, Ama, sinuman po ang hindi pa nakakatanggap sa iyo, sinuman po ang nanlamig sa pag-ibig sa iyo, sinuman po ang naglilingkod ngunit hindi pa nakakasigurado sa kanilang kaligtasan, Panginoon, ay dinudulog ko sa oras na ito. Hipuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon. Kumilos ka sa kanilang mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Ama. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Amen. Amen. At muli po, mananawagan ako sa sino man po na hindi pa nakatanggap sa Panginoong Jesucristo na Panginoon niya at tagapagligtas. Sino man po ang binigay na niya ang kanyang puso sa Panginoon. Minahal niya ang Panginoon ng sobra-sobra. Pero kung ano man pong paraan, dahilan, bigla pong nanlamig ang pag-ibig mo sa Kanya. Or kung ikaw naman po ay patuloy na nagsisirbisyo sa Kanya, ganun pa man ay ilayo man natin ng sapong malayo, tayo po ay mamamatay, hindi ba? Kapag ikaw po ay namatay, sigurado ka po ba na yung serbisyo na binibigay mo sa Panginoon ay sa langit mapupunta kasama ng iyong kaluluwa? Kung hindi ka po sigurado sa iyong kaligtasan, nais ko po na anyayahan ka sa oras na ito sa isang maliit na panalangin. Amen? Hallelujah. Sa tatlong panawagan po, sabay-sabay lang tayong manalangin. Ano po? Amen. Pagkatapos ko po, sabi po sa Biblia, manampalataya tayo sa ating puso at sambitin natin ang ating mga labi. Praise God. Hallelujah. Pagkatapos ko po, ulitin mo, amang banal at makapangyarihan, luwalhatiin ka, Panginoon. Panginoong Hesus, hugasan, linisin sa aking mga kasalanan. Naanyayahan po kita, Panginoon. Sa puso ko'y ikaw ay manahan.
Panginoong Hesukristo, naniniwala po ako na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao. Ikaw ay namatay at muling nabuhay ng may ikatlong araw. Panginoong Hesus, naniniwala po ako na ikaw ay muling babalik upang ako ay dalhin sa kaharian sa langit. Panginoon, Amang Banal, likain mo sa puso ko ang uhaw at gutom sa iyong mga salita. Banal na Espiritu, basbasan at puspusin mo po ako ng lakas ng loob upang makapagpatotoo sa natapos na gawain ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo at makapagbahagi ng iyong mga salita. Ako ay malinis na. Ako ay pinatawad na. Ako ay bago ng nilalang. Anak na nga ako ng Diyos. At ako ay nasa daan patungo sa langit. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay nasa puso ko. Amen. Praise God. Kung ikaw po ay nanalangin na kasama ko bilang tagahatid ng ebanghelyo ng salita ng Panginoon, ikaw po ay malinis na sa kanyang harapan. Ang nakikita niya po sa iyo ngayon ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ikaw po ay naging tapat at banal, manlinis sa kanyang harapan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo nang natapos niya ang gawain sa krus ng Kalbaryo at ang selyo ng banal na Espiritu. Amen. Praise God. Ang ating po pagpunta sa langit ay hindi sa ating mga ginawa, ating sariling lakas, karunungan man, o yaman. Ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo na siyang daan, katotohanan at ang buhay. Sabi niya po sa John 14:6 na walang sino man na makakarating sa langit maliban sa kanyang pamamagitan. Amen? At ngayon po na tinanggap mo ang daan, katotohanan at ang buhay, ilayo man natin ang sapong malayo na ikaw ay mamatay. Doon ka po pupunta. Amen? Maaari po mahulog ka sa pagkakasala, pero kung hindi ka po namumuhay sa pagkakasala, pag namatay ka po, diretso ka sa langit. Amen? Hallelujah. Alalahanin po lagi natin, takbo tayo sa Ama. Takbo tayo sa Panginoon. Takbo tayo sa Diyos. Papunta po tayo sa Kanya, huwag pong papalayo mula sa Kanya. Amen? Dalawang kamay niya po tayong tatanggapin. Amen. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat po. Amang banal at makapangyarihan, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito. At sino man po Panginoon ang nanalangin na kasama ko, sabi mo nga, Ama, na ikaw ang mag-iingat sa bawat isa. Panginoon, maraming salamat po sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy at patuloy na pagpaparanas mo ng iyong pag-ibig, pagpaparamdam mo sa kanila ng iyong yakap, ng iyong presensya. Ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nasa sa lahat. Ikaw ang Diyos na nakakaunawa, nakakaalam ng lahat, Panginoon. Maraming salamat po. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, ang iyong banal na dugo ang ibinibigay ko sa bawat isa. Ang iyong pag-iingat, Panginoon. Ilagay mo kami sa ilalim ng iyong pakpak, amang banal at makapangyarihan. Tulad ng isang ina na inilalagay ang kanyang mga sisiw, ang kanyang mga inakay sa ilalim ng pakpak upang walang makagalaw sa kanila. Walang makaagaw sa kanila mula sa iyong pag-ibig, mula sa iyong mga kamay, Panginoon. Maraming salamat po. At patuloy, Panginoon, ang lahat ng ito ay binibigay ko sa inyo ng may papuri, parangal, pagsamba at walang hanggang pasasalamat. Sapagkat, Panginoon, sa iyo at tanging sa iyo lang ang kaharian, kaluwalhatian, kapangyarihan, kaharian, noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na buhay, hindi nagbabago. Hallelujah. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Hallelujah. Mapagpalang araw po.